Nagsisimula ang storya sa isang malakas na pagsabog sa isang bangin. Habang unti-unting humuhupa ang alikabok, makikita natin ang isang lalaki na papalapit, handang umatake pababa. Ang kalaban niya ay tumawa, humanga sa kanya, at nagtanong kung paano pa rin siya nakakagalaw sa kabila ng matinding pinsalang natamo niya. Sinabi niyang tunay ngang may matibay na paninindigan ang lalaking ito, na bagay sa kanyang titulong Phantom Swordsman. Dagdag pa niya. Aminado siyang kahanga-hanga rin ang sariling espada teknik na nilikha ng Phantom Swordsman. Bigla niyang itinulak pa atras ang Phantom Swordsman, sabay sabing sa huli, hindi na siya makakagamit ng internal energy sa kalagayan niyang iyon, ang katotohanang nakakagalaw pa rin siya ay isang himala na. Kaya wala nang saysay pang ipagpatuloy ang laban, sisiguraduhin niyang patutulugin na niya ito. Nagsimulang bumalat ang pulang aura sa kanyang espada habang hinatak niya ito pabalik, sabay biglang pag-atake. Nagpakawala ng sunod-sunod na spiral na atake patungo sa Phantom Swordsman. Habang abala ang Phantom Swordsman sa pagdepensa, bigla siyang sumugod at sinipa ito sa sikmura. Napabagsak ang Phantom Swordsman sa lupa, at agad siyang sinundan ng kalaban. Itinutok ang espada pababa sa kanyang ulo, ngunit mabilis na gumulong ang Phantom Swordsman palayo upang makaiwas. Hindi lang yun, gumanti siya ng sarili niyang atake, isang malakas na sipa ang nagpawala ng espada ng kalaban, pinatalsik ito sa ere. Agad na hinablat ng Phantom Swordsman ang kanyang sariling espada at sumugod ng Frost pasulong, ngunit nagawa ng kalaban ang isang malamatrix na pag-ilag. Gayunpaman, bahagya pa rin niyang nagasgasan ang pisngi nito. Sa isang mabilis na kilos, sinundan ito ng Phantom Swordsman ng isang malakas na suntok sa kaliwang bahagi ng mukha. Napaluhod sa lupa ang lalaki, galit na sinabing hindi siya basta matatalo. Bigla siyang naglabas ng aura sa kanyang mga kamay at nagpakawala ng isang malakas na alon ng enerhiya kahit wala siyang sandata. Pero laking gulat niya nang biglang mawala ang Phantom Swordsman sa harapan niya. Nasaan siya? Tanong niya sa sarili. Ngunit biglang lumitaw ang Phantom Swordsman sa ere, sa likuran niya. Napatangala siya, kita sa mukha ang takot, at sa isang iglap, nahati siya mula ulo hanggang paa. Talo siya. Isang matinding pagkatalo. Tumalon ang eksena sa isang lalaking malalim na huminga ng maluwag, waring nakahinga na ng ginhawa. Tinanong niya ang Phantom Swordsman kung napatay na ba niya ang Old Demon Head. Sagot naman ng Phantom Swordsman, oo. Muling nagsalita ang lalaki, sinasabing ngayong wala na ito, sa wakas ay tapos na ang madugong digmaan na makikilala sa kasaysayan bilang Shawnee Massacre. Sinabi niyang ang grupo ng Black Knight Palace ay biglang lumitaw mula sa kung saan, at sa loob ng 3 araw, sinalanta nila ang mahigit 100 maliit na sekta at angkan. Ngunit dahil sa pananalaki na iyon, nasaksihan ng mundo ang pagkakaisa ng dalawang magkaribal, ang Orthodox at Unorthodox factions. Dito natin nalaman ang tunay na pangalan ng Phantom Swordsman, si Duhan. Muling nagsalita ang lalaki, ipinaalala kay Duhan ang pangako nilang magduelo matapos nilang makabuo ng sarili nilang espada teknik. Malungkot siyang ngumiti, sinasabing mukhang hindi na niya matutupad ang pangakong iyon. Natawa si Duhan at sinabing, iyan pa rin ba ang iniisip mo habang namamatay? Oo naman, sagot ng lalaki habang tumatawa. Itinaya ko ang buong buhay ko sa espada. Nakipaglaban ako sa di mabilang na mandirigma, nasaksihan ang napakaraming teknik, ngunit wala pang lumalapit sa tindi ng sayo. Ang dedikasyon ko sa espada ay higit pa sa sinuman, kaya't may isang hiling akong ipagkakaloob mo. Ano iyon? Tanong ni Duhan. Pakiusap, alagaan mo ang aking disipulo. Sa loob ng bundok Hua, tila nagulat si Han sa narinig. Napailing siya, nagtatakang tinanong ang kaibigan kung nasisiraan na ba ito ng bait. Nakalimutan mo na ba kung sino ka? Dagdag pa niya, mamamatay ka na, tapos hinihiling mong ang pinakamahusay na eskremador ng Unorthodox faction ang mag-alaga sa disipulo ng Mount Hua sect. Sa halip na sumagot, inabot ng lalaki kay Han ang isang beaded circlet. Ito ang Plum Blossom Spirit Beads, paliwanag niya. Isang sagradong relikya ng Mount Hua. Ibigay mo ito sa kanilang pinuno. Napakurap si Han, hindi makapaniwala sa narinig. Nasiraan ka na ba talaga ng bait? Ngunit kitang-kita sa mukha ng lalaki ang paghihirap, hingal na hingal ito, pilit humihinga. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Han na ito na ang huling habilin ng isang taong nasa bingit ng kamatayan. Napabuntong hininga siya. Pareho tayong nasa hangganan ng buhay, at hinihiling mo pa ang ganito.
Napatawa ang lalaki, bahagyang nanginginig ang katawan. Magkaibigan tayo sa espada, nakakahiyaman aminin, pero palagi akong nagpapasalamat sa'yo. Umiti si Han. Siyempre lang, dahil sa'yo, sa wakas, magagampanan ko na ang buhay ko sa Mount Hua, ngunit bago pa niya matapos ang kanyang pangungusap. Boom! Sumabog sa harapan niya ang katawan ng kanyang kaibigan, nagkalat sa ere ang malagim na pulang ambon. Ang natira na lamang ay mga piraso ng laman, nagkalat sa lupa. Nanlaki ang mata ni Han. Anong impyerno ang nangyari? Agad siyang lumingon. Isang piliwanag ang sumalubong sa kanya. Isang alon ng aura ang mabilis na tumama sa kanyang direksyon. Napakagat siya ng labi, hinigpitan ang hawak sa kanyang espada. Sinong demonyo ang may gawa nito? Sa isang iglap, inihampas niya ang kanyang espada, dinapinsahan ang sarili at inilusob ang sariling atake sa direksyon ng kalaban. Ngunit bago pa ito lumapit, tinaas ng lalaki ang kanyang kamay, bumuo ng isang malaorb na enerhiya. Isang bug zone ng purple aura ang lumamon sa atake ni Han, parang wala lang ito. Natigilan si Han. Hindi siya makapaniwala, ni minsan, hindi pa nasira ang kanyang atake ng ganito kadali. Bumakas sa kanyang mukha ang tunay na pagkagulat. At sa kanyang harapan, nakita niya ang misteryosong lalaki, inihanda nito ang 2 bilog na enerhiya, isa sa bawat kamay. Ang kasunod na eksena ay may kukumpara lamang sa isang atomic bomb sa mundo ng Murim. Isang Oppenheimer-type na pagsabog ang bumulwak mula sa bangin. Pagtapos ng napakalakas na pagsabog, ang natira na lang ay makapal na usok. Sa gitna nito, lumuhad si Han, duguan, sugatan, at wala na siyang kaliwang braso. Halos hindi siya makahinga. Imposible, bulong niya. Paano may ganitong kalakas na tao? Alam niyang ito na ang kanyang huling sandali. Napatingin siya sa paligid, hindi ito maaaring ang Black Knight Palace Master. Hindi, pinatay ko na ang matandang iyon, at nandyan pa ang kanyang bangkay. Isang ideya ang sumagi sa isip niya, isa kaya itong nakatagong disipulo. O baka naman, siya ang totoong Palace Master. Mas malakas siya sa kahit sinong nakaharap ko. Sa sulok ng kanyang mata, napansin niyang nagkalat sa lupa ang braso ng kanyang kaibigan. Napakuyom siya ng kamao. Paumanhin, hindi ko na maibabalik ang katawan mo sa bahay natin. Tila pareho silang mamamatay sa bangin na ito. Ngunit bigla niyang hinampas ang kanyang sariling tuhod gamit ang kanyang kamay. Kahit papaano, tutuparin ko ang pangako ko. Napakunot-no ang kalaban nang biglang sumugod si Han, kahit wala na siyang sandata. Handang makipagsapakan sa harapan ng isang halimaw. Wala na, anihan sa sarili. Hindi ko alam kung mabubuhay ako pagkatapos mahulog sa bangin na ito, lalo na matapos ang laban. Ngunit pinilit niya ang sarili na maniwala. Kung may pag-asa, kailangan kong kumapit dito. Alam niyang tumatakas siya, ngunit nangako siya sa sarili, hindi kita makakalimutan. Sa muli nating pagkikita, iyon na ang huli mo. Pero hindi na niya makakamtan ang pagkakataong iyon. Isang biglaang atake ang tumama sa kanya, tulad ng isang kidlat, hinati siya ng espada sa gitna. Napalingon si Han at nakita ang maskaradong lalaki mula sa malayo, na napakahusay na nailunsad ang atake sa isang iglap. Mas malakas siya kaysa sa inaakala ko, bulong niya, kita sa mukha ang pagkagulat. Tumawa pa ang maskaradong lalaki matapos ang atake, na ikinagalit ni Han. Napaka-disrespeto mo, tao. Wala kang galang sa huling sandali ng isang tao. Nagsimula nang bumagsak si Han mula sa bangin, ang katawan niya'y walang lakas upang lumaban. Sa huling sandali, humingi siya ng paumanhin sa kanyang kaibigan. Pasensya na, mukhang hindi ko matutupad ang pangako ko. Bago siya tuluyang bumagsak, ang spirit beads sa kanyang kamay ay biglang nagningning ng matinding liwanag, na bumalot sa kanya habang bumabagsak siya sa gubat sa ibaba. Sa loob ng gubat, makikita ang ningning ng mga beads habang naririnig ang mga tao na nagsasabing nararamdaman nila ang tibok ng kanyang pulso. Tila tinulungan siya ng langit mismo. Nagulat si Han nang magising siya. Buhay ako? Tanong niya. Nang idilat niya ang kanyang mga mata, narinig niya ang tinig ng mga tao na tumatawag sa kanya bilang, Senior Disciple. Isang lalaki ang sumigaw, Elder. Nagising na ang Senior Disciple. Agad lumapit ang elder at hinawakan ang mukha ni Han. Tinawag siyang, Mawei.
Ang galing mo, anak. Salamat sa pagtaguyod, sabi ng elder, na kinilala ni Han bilang si Elder Baekjin ng Mount Hua Sect. Pero nagtataka si Han. Bakit ako tinatawag na Mawei? Hindi ba't siya ang senior disciple ng ikalawang henerasyon ng mga disipulo ng Mount Hua? Siya ang disipulo ng kaibigan kong si Yujo. Habang iniisip niya ito, naalala niya ang liwanag mula sa spirit beads. Ito ba ang dahilan? Napansin ng isang disipulo ang kanyang pag-aalinlangan. Ano ang iniisip mo, senior disciple? Tanong nito. Sinaway siya ng isa pang disipulo, ang mga sugat mo ay hindi pa magaling. Huwag ka munang magsalita. Napagtanto ni Han ang malupit na katotohanan, wala akong magagawa. Kailangan kong manatili sa Mount Hua sa ngayon. Makalipas ang ilang araw, nagsimula nang makalabas si Han. Lalabas ka na ba? Tanong ni Baekjin. Opo, sagot ni Han. Halos naging magaspang pa ang tono ng kanyang sagot. Tumawa ang elder. Hindi masama ang kumilos ng kaunti, ngunit tandaan mo, 1 linggo kang nakarete at hindi maayos ang iyong pagkain. Huwag mong pilitin ang sarili mo. Tumango si Han at lumabas. Habang naglalakad, nakita niya ang isang malaking balon at ang napakalaking templo ng sekta. Bumaba siya sa hardin, naghilamos ng malamig na tubig, at napabuntong hininga. 1 linggo na, hindi ako makapaniwala, para bang ilang taon na ang lumipas. Sa nakalipas na 7 araw, napuno ang kanyang panaginip ng mga alaala na tila hindi kanya. Nakita niya ang buhay mula pagkabata hanggang sa kasalukuyan, at napagtanto niyang naranasan niya ang 20 taon ng alaala ni Mawei. Sa kanyang mga panaginip, nakita niya ang pagsalakay sa kanilang sekta. Isa sa kanilang mga gusali ang sumabog, at ang mga disipulo nila ay pilit na lumalaban. Ngunit hindi maganda ang sitwasyon, ang Black Knight Palace Master, o ang Peking nakita niya noon, ang nasa harapan ng pagkawasak. Isang tinig ang narinig niya. Yunju. Sigaw nito habang humahabol sa tumatakas na Palace Master. Patuloy na nanood si Mawei habang nagaganap ang laban. Ngunit biglang nakita niya ang isang lalaki na itinaas ang kanyang sandata, handang patayin ang isa sa kanyang mga kapwa-disipulo. Wala nang pag-aalinlangan sa isipan ni Mawei, tumakbo siya sa unahan upang harangin ang atake. Ang espada ay bumao ng diretso sa kanyang dibdib, tila ginaya niya si Zoro sa paraan ng pagtanggap ng sugat. Hanggal ka, sigaw ni Duhan. Bakit mo inilagay ang sarili mo sa harapan ng iba kung mahina pa ang katawan mo? Dahil sa sugat na ito, namatay si Mawei. Ngunit bago siya tuluyang lumisan, ang spirit beads ay naglabas ng liwanag. Nagtaka si Duhan. Bakit ako? Bakit ako ang napunta sa katawan ni Mawei? At bakit hindi si Yeonjo? Naisip niya kung ito ba ay kapalaran. Napabuntong hininga siya. Kahit hindi ko man ito gusto, hindi ko na rin mababago ang katotohanan, binigyan ako ng isa pang pagkakataon upang mabuhay, kaya hindi ko ito maaring sayangin. Nangako siya sa sarili, hahanapin ko ang maskaradong halimaw na iyon at paghihiwa-hiwalayan siya. Wala akong laban sa kanya noon, lalo pat sugatan ako, ngunit kung gusto kong maghiganti, kailangan kong lumakas, mas malakas pa kaysa sa dati kong sarili. Pumanhik siya sa hagdan patungo sa isang bakanteng silid na tila dating tinutuluyan ni Yeonjo. Habang nakatayo roon, inalala niya ang huling mga salita ni Yeonjo, kung paano siya ang nanguna sa laban, walang takot na inutusan ang mga disipulo na ipagtanggol ang kanilang tahanan. Dahan-daang kinuha ni Duhan ang isang lumang libro mula sa dingding. Huwag kang mag-alala, Yeonjo, tutuparin ko ang pangakong iyon. Gagawin ko ang lahat upang maipaghiganti kita. Samantala, sa ibang lugar, nag-uusap ang mga matatandang pinuno ng sekta. Kailangan nating muling itayo ang 8 pavilion, sabi ng isa sa kanila. Tumango ang pinuno ng sekta. Tama ka. Lalo pang lumala ang pinsala nang hindi natin napigilan agad ang apoy mula sa huling pagsalakay. Napabuntong hininga siya bago muling nagsalita, wala tayong sapat na pondo para dito, hindi ba? Tumingon siya kay Baek-san, na tila siyang nangangasiwa sa pananalapi. Tumango si Baek-san. Tama po. Bukod sa mga dating pinsala, malaki rin ang magiging pagbaba sa ating kita at mga bisita. Sandaling nanahimik ang pinuno ng sekta, bago nagdesisyon. Iwasan na muna natin ang malalaking gastusin.
Magsimula tayo sa pinakamahalagang pavilion. Sa puntong iyon, tinawag siya sa kanyang pangalan, Beko. Pagkatapos, tinanong ni Beko si Baekjin tungkol sa kalagayan ng mga disipulo. Kumusta na ang kanilang paggaling? Sumagot si Baekjin. Maayos na silang lahat. Kahit ang mga may malalang sugat ay bumubuti na ang kalagayan. Mabuti, ani Beko. At si Mawei. Sigurado akong ikinagulat niya ang balita tungkol kay Yeonjo. Muling sumagot si Baekjin, mas matibay ang loob niya kaysa sa inaasahan. Medyo magaling na rin ang kanyang mga sugat. Sa katunayan, nakita ko siyang naglalakad sa labas kahapon. Tumawa si Baeksan at nagtanong, talaga bang ganyan na siya kabuti ang pakiramdam? Sumagot si Beko, mabuti kung kaya niyang tanggapin ang nangyari, pero bantayan mo pa rin siya paminsan-minsan. Alam nilang lahat kung anong klaseng bata si Mawei, madalas niyang itinatago ang tunay niyang nararamdaman. Sana talaga, magiging maayos siya. Ngunit sa halip na magpahinga, si Duhan ay abala sa pagbabasa ng lahat ng libro sa loob ng silid. Isa-isang sinusuri ang bawat martial arts manual, naghahanap ng anumang makakatulong sa kanya upang lumakas. Habang nakatitig siya sa isang partikular na libro, bigla niyang naalala si Yeonju na minsang nagtanong sa kanya. Ano sa tingin mo? Kumusta sila? Naguguluhan si Duhan. Sino? Ang mga disipulo, sagot ni Yeonju. Ano ang palagay mo sa kanila? Diretsyong sagot ni Duhan, walang silbi. Tumango si Yeonju. Sang-ayon ako. Parang paatras na ang ating sekta, ironic hindi ba? Ang Plum Blossom Sword Technique ay nasa rurok ng pagbabago at ilusyon, nagagawa nitong pasibulin ang mga plum blossom sa kanilang isipan. Ngunit nililinlang nila ang kanilang mga sarili, iniisip na ito na ang perpektong anyo. Pinagpatuloy niya, sigurado akong alam mo na ang kapalarang naghihintay sa isang sektang hindi marunong magsuri at bumuo ng bagong landas. Sumagot si Duhan, maaari itong humantong sa pagbagsak. Tumango si Yeonju. Tama, at wala ring silbi ang pilitin silang magbago. Ngunit nag-isip si Duhan. Kung ako ang nasa posisyon mo, susubukan ko pa rin. Mayroon ka bang ibang ideya? Habang lumilipad ang mga talulot ng plum blossom, sinabi ni Yeonju, ang tanging paraan na naiisip ko ay ipakita sa kanila na hindi lang ang plum blossom sword technique ang pinakamataas na antas ng martial arts. Kailangan nilang malaman na may mas mataas pang kaharian na maaari nilang maabot. Duhan napaisip. Ito ba ang dahilan kung bakit ka nangako na bubuo tayo ng sarili nating sword technique at maglalaban gamit ito sa hinaharap? Tumango si Yeonju. Narating ko ang antas ko ngayon sa pamamagitan ng pagbabago ng iba't ibang martial techniques. At naisip kong posible rin ito para sa iyo, lalo na't tinatawag kang Phantom Swordsman, ang pinakamahusay sa iyong pangkat. Ngayon, malinaw na kay Duhan kung ano ang mali sa Mount Hua sect. Nang una kong makita ang kanilang mga disipulo, inakala kong ang problema ay nasa sekta mismo. Paano sila naging isang kilalang sekta kung wala silang nailalabas na tunay na talento sa loob ng 100 taon maliban kay Yeonju? Ngunit maling pananaw yon. Hindi niya noon napansin ang lalim ng kanilang martial arts. Kahit ang simpleng six-fold combo circulation technique at ang plum blossom sword technique ay perpektong martial techniques, dahil sa paglipas ng panahon, lalong pinapanday ang mga ito sa kamay ng iba't ibang mandirigma. Ang tunay na lakas ng isang sekta ay hindi lang sa kanilang kasalukuyang antas, kundi sa kakayahan nilang magpatuloy sa paglago. Ang problema ng Mount Hua sect ay masyado silang naging mahusay, umabot sila sa isang pader ng kasakdalan at hindi na sila lumampas dito. At si Yeonju, ang taong nagdala ng pag-asa, nais ipakita sa kanila kung paano basagin ang pader na yon. Sa wakas, nagpasya si Duhan na tuparin ang pangako nila ni Yeonju, sa pamamagitan ng pagkumpleto ng sword technique na hindi natapos ng kanyang kaibigan. Kung hindi niya ito natapos, ako ang gagawa nito bilang pagtupad sa pangako namin. Pero may isang mahalagang kondisyon. Ang espada ay kailangang sumalamin sa banal na Mount Hua. Hindi lang ito dapat gayahin ang anyo at galaw ng Mount Hua sword technique, kundi dapat din itong isama ang diwa at aral ng sekta. Para magawa ito, kailangan niyang magsimula mula sa pinakaugat. Umupo siya sa lotus position at nagsimulang mag-cultivate ng kanyang chi. Dahan-dahan niyang pinalaya ang kanyang sarili mula sa mga martial arts ng kanyang nakaraang buhay.
Kailangan kong burahin ang lahat ng martial arts na natutunan ko noon. Hindi ko maituturing na hindi akin ang mga natutunan ko, kaya't kailangan kong magsimula muli. Hindi ko rin maaaring maliitin ang simpleng pundasyon ng Mount Hua. Bagamat mukhang basic lang, hindi ito mas mababa sa ghost arts. Ang autumn flower circulation technique ay isang matibay at maaasahang diskarte sa cultivation. Sa kanyang nakaraang buhay, hinabol lang niya ang kahusayan at kahusayan, madalas niyang ginagamit ang mga unorthodox sword techniques. Ngunit ang Mount Hua sect ay ibang-iba. Sa pagkakataong ito, handa siyang matuto ng isang bagay na ganap na bago. Ito na ang katapusan ng Phantom Swordsman, Du Han, ang mandirigmang walang inisip kundi ang espada. Mula ngayon, siya na si Ma Wei. Ilang araw ang lumipas. May isang lalaki ang umaakyat sa hagdan papunta sa bahay ni Ma Wei. May gusto siyang alamin kaya tinatawag niya ito. Ma Wei, nandyan ka ba? Sa loob, mukhang pagod si Ma Wei. Patuloy na kumakatok ang lalaki, tila nag-aalala. Sa wakas, binuksan ni Ma Wei ang pinto, dahilan upang magulat ang bisita. Nakilala agad ni Ma Wei ang lalaki, si Mol. Mol, anong ginagawa mo rito? Tanong ni Ma Wei. Sagot ni Mol, pinuntahan kita para tingnan ang lagay mo. 3 araw ka nang hindi lumalabas at hindi ka sumasali sa morning training sessions. Napatigil si Ma Wei. 3 araw na. Tumahimik si Mol. Naalala ni Ma Wei ang sinabi ng mga nakatatanda, 7 araw siyang hindi maayos na nakakain. Bigla niyang inalala ang panahon noong natrap siya sa Blood Tempest sect at ang kanilang inescapable net tactic. Sa mga ganoong sitwasyon, hindi niya namamalayan ang paglipas ng oras. Bumantong hininga siya at tumingin kay Mol. Sige, punta na tayo sa training hall. Ngayon, sabi ni Mol, okay, pero halata na parang may iniisip siyang iba. Sinabi niyang parang may kakaiba kay Ma Wei. Si Ma Wei naman ay nagsabi na masarap siguro ang isang inumin ngayon, sayang nga lang. Bumaba siya papunta sa training area, at narinig nilang sumisigaw ang isang lalaki, binabanggit ang mga pangalan ng mga skill habang ipinapakita ang mga ito. Nakikita nilang sinusundan ito ng ibang mga disipulo. Sumigaw ang lalaki, tinatawag ang isang disipulo na si Morayan, sinasabing itaas pa ang braso. Sagot ni Morayan, opo, sir. Dumating si Ma Wei at inisip niya, tulad ng inaasahan ko, pangit pa rin sila. Nakikita niyang patuloy gumagalaw ang kanilang mga paa kahit hindi dapat. Hindi kasi nila kayang panatilihin ang balanse, na lalo pang nagpapalala sa kanilang weight balance. Dahil dito, hindi sila makapaglagay ng lakas sa kanilang mga atake. Pangit din ang postura nila. Sobrang kulang sila sa mga pangunahing kaalaman, at mukhang gulo-gulo na ang lahat. Pero kahit paano, hindi naman ganoon kasama ang instructor. Nalaman nilang ang pangalan nito ay Mujin. Sabi ni Ma Wei, at least meron namang isang matinong tao rito. Mukhang mahusay din si Mujin sa pagwawasto ng mga pagkakamali. Isa siyang senior disciple ng 2nd generation. Pero nagtataka si Ma Wei kung bakit ginagawa ni Mujin ang isang bagay na dapat ay trabaho ng senior disciple. Mukhang ang dating may-ari ng katawan niya ay mahiyain at walang talento sa martial arts o pamumuno. Samantalang si Mujin, alam kung paano mamuno, may kalmadong personalidad, at may potensyal na nakita pa noong bata pa siya. Kaya natural lang na mas maraming disipulo ang nakikinig sa kanya. Talagang karapat-dapat si Mujin sa posisyon na iyon, at wala namang reklamo si Ma Wei tungkol doon, hanggang ngayon. Sinabi ni Mujin na tapos na ang kanilang training, at nagsimulang maglakad palabas ang mga disipulo habang sinasabing mas mahigpit daw ngayon si Mujin kaysa dati. Napansin nila si Ma Wei at tinanong kung okay lang ba siya. Sinabi niyang oo. May isa pang disipulo ang nagsabing parang may kakaiba sa kanya. Nilapitan ni Mujin si Ma Wei, sinasabing hindi siya nagkaroon ng pagkakataong magpakilala ng maayos dahil nasa kalagitnaan siya ng training. Sabi ni Ma Wei na okay lang iyon. Alam niyang mahirap ang ginagawa ni Mujin, isang bagay na dapat siya ang gumagawa. Naisip niya kung bakit hindi siya bababa sa hagdan, na medyo bastos nga naman. Sabi ni Mujin, nagpapasalamat siya na pinapayagan siyang gawin iyon. Pero biglang sinabi ni Ma Wei na siya na ang bahala mula ngayon. Mukhang nairita si Mujin. Isang babae ang nagtanong kung tama ba ang narinig niya.
Hindi sigurado ang lahat. Sabi ni Makha na hindi lang daw siya ang nagiging sensitibo, may kakaiba talaga. Sinabi ni Mujan na dati pa niyang sinabi kay Mawei na gawin yon. Tinanong ni Mawei, ano ba ang mali kung ako na ulit ang gagawa ng responsibilidad ko? Sabi ni Mujin, pinagawa niya iyon kay Mawei dahil wala siyang kumpiyansa na magagawa nito ng maayos. Tinitigan siya ni Mawei at biglang ngumiti. Sabi niya, alam ko na. Gusto mong maging head disciple, ano? Ang head disciple ay ang disipulo na may kakayahang humalili bilang leader ng sekta. Sa kasalukuyan, mas kakaunti na ang mga unang henerasyon na disipulo dahil sa naganap na massacre. Ang natitirang mga unang henerasyon at ang mga elder ay abala sa muling pagtatayo ng sekta. Para mabago ang Mount Hua sect, mas magiging epektibo kung babaguhin ang mga disipulo ng pangalawang henerasyon na siyang kinabukasan ng sekta, kaysa piliting baguhin ang mga elder at ang unang henerasyon. Bukod pa roon, mayroong purple aura circulation technique na tanging ang sect leader at ang head disciple lamang ang maaaring matutunan. Isa ito sa nangungunang 10 teknika sa internal energy circulation. Kailangan iyon ni Maui para malampasan ang sarili mula sa nakaraang buhay niya, kaya wala siyang pagpipilian kundi maging head disciple, kahit na siguradong mabibigla si Mujan kapag narinig ito. Tinanong ni Mujan kung talaga bang sa tingin niya ay tama ang ginagawa niya. Dagdag pa nito, tinanong siya kung ano ba talaga ang ginawa niya noong sumalakay ang Black Knight Palace sa sekta, sumigaw si MCH. Binanggit ang pangalan ni Maui, pero patuloy si Mujan, sinabing kahit sinabi na ng mga elder at iba pa na manatili siya sa pwesto, hindi siya nakinig. Dahil doon, ano ang naging resulta? May nailigtas ba siyang elder o kahit sino? May napatay ba siya mula sa Black Knight Palace? Sagot niya, wala. Sa halip, naging pabigat lang siya. Ngumiti si Maui, napagtanto kung saan patungo ang usapan, hindi pa doon natapos si Mujan. Sinabi niyang dahil sa ginawa ni Maui, sumunod din ang ibang mga disipulo, kung hindi nagbuwis ng buhay ang mga unang henerasyon para protektahan sila. Marami ang hindi na sana buhay ngayon, sabi ni Maui. Tama si Mujan, sumang-ayon siya, pero halata ang iritasyon ni Mujan dahil parang simpleng tinanggap lang ito ni Maui. Dagdag pa ni Maui, kaya nga ngayon ay balak niyang akuin ang responsibilidad bilang senior disciple. Tinanong ni Mujan kung paano nila magagawang magtiwala sa kanya. Habang umaakyat sa hagdan si Mawei, sinabi niyang mukhang may maling pagkaunawa si Mujan. Nagulat si Mujan at tinanong kung ano ang maling pagkaunawa. Tinanong ni Mawei, kailan mo pa ako kailangang tingalain? Habang matalim ang tingin nito, sinabi niyang hindi niya sinusubukang kumbansihin si Mujan, at hindi rin niya kailangang humingi ng permiso sa mga desisyon niya. Ipinapaalam lang niya ito, hindi para magpaalam o humingi ng pagpayag. Nagulat si Mujan at tanong niya sa sarili, ano ba ang taong ito sa harap ko? Siguradong hindi ito ang senior disciple na kilala ko. Nagbigay ito ng nakakakilabot na pakiramdam kay Mujan. Sinabi ni Mawei na simula bukas, siya na ang mamamahala sa morning training. Dagdag pa niya, kung may reklamo si Mujan, pumunta na lang ito sa kanya pagkatapos ng morning training. Sabi niya, huwag masyadong magalit tungkol dito. Sagot ni Mujan, para kang ibang tao ngayon. Sinabi ni Mawei, sinasabi nila na nagbabago ang isang tao kapag nakaligtas mula sa bingit ng kamatayan. Siguro yun na nga yun. Nag-usap ang iba pang mga disipulo, nagtataka kung ano ang nangyari. Sabi nila, narinig nilang nagalit si Mujan, pero totoo ba talagang si Mawei na ang magte-train sa kanila? Mukhang ganoon nga. May ilan sa mga disipulo ang nagbulungan. Sabi ng isa, narinig din niya yon, at mukhang pinapayagan ni Mujan si Mawei na manguna. Sabi ni Hertei, noong una sobrang galit ni Mujan, pero kalaunan ay kumalma rin ito. Hindi nila narinig ang pinag-usapan pero parang may kakaiba sa mukha nito. Dagdag ng isa pang disipulo, mukhang umatras si Mujan out of kindness. Pero nakakaalarma kasi alam naman natin ang skill level ng senior disciple. May isa pang nagsabi na baka dapat nilang subukan makipag-usap kay Mawei tungkol dito. Kinagabihan, pumunta sila sa bahay ni Mawei. Nakita nila itong nag-eensayo sa kanyang kwarto. Kumatok sila sa pinto. Tinanong ni Mawei, ano yun? Sabi nila, may gusto silang pag-usapan. Sumagot si Mawei, kung may gusto kayong pag-usapan ng malayo sa iba, nakakaintriga naman yan. Habang hinigpitan niya ang hawak sa espada,
handa para sa anumang maaaring mangyari. Nagulat ang isa sa kanila nang makita nilang lumabas si Maui mula sa bahay nito, hawak ang isang wooden sword. Hindi ito karaniwan para sa kanya. Sabi ni Hertei, diretsuhin ko na. Gusto naming bawiin mo yung sinabi mo. Si Mujan lang naman ang umatras sa usapan kasi gusto niyang tulungan kang mapanatili ang imahe mo. Napangiti si Maui, natagpuan itong interesante. Siya ba ang nagpadala sa inyo? Tanong niya. Sumagot ang dalawa, hindi, pumunta kami rito ng kusa. Sinabi ni Maui, interesante rin yan. Pero kahit ano pa, wala kayong karapatan sa usaping ito. Kunwari na lang hindi ko narinig ang mga sinabi ninyo. Bumalik na kayo. Tinawag ulit ni Hertei si Maui, pakiusap, isaalang-alang mo ang perspektibo namin. Sa tingin mo ba ginagawa namin ito dahil ayaw namin sayo? Gusto lang naming maturuan ng isang tunay na may kakayahan. Dagdag pa niya, tingnan mo ang sarili mo ngayon. Kulang ang mga kasanayan mo. Sobrang gaaman ka na sa posisyon. Sabi ni Mollet, hindi namin matatanggap ang isang lider na mas mababa sa amin. Napabuntong hininga si Maui at sinabing, mukhang sobrang nagdegrada na ang hierarchy ng Mount Ho. Naiintindihan ni Maui ang ibig nilang sabihin, duda sila sa kakayahan niya. Kaya sinabi niyang patutunayan niya ito sa kanila. Kunin niyo ang mga espada niyo, utos ni Maui. Nagulat ang dalawa. Seryoso ka ba? Tanong nila. Sumagot si Maui, oo, seryoso ako. Naiintindihan ko ang nararamdaman niyo. Humarap si Herai, binunot ang espada at sinabi, ikaw ang may gusto nito. Huwag kang magsisi mamaya. Sumugod siya kay Maui, pero agad siyang nadisarma nito sa pamamagitan ng isang hampas sa kamay. Sinundan ito ng pagtama ng pommel ng kahoy na espada ni Maui sa dibdib ni Herai, dahilan para mapaluhod ito habang inuubo. Nagulat si Mollet sa nakita at nagsimulang sumigaw. Tumingon si Maui sa kanya at hinampas ito ng diretso sa ulo, dahilan para bumagsak din ito. Sinabi ng isa pang disipulo, talo kami. Sumagot si Maui, syempre. Ngunit dagdag niya, ngayon, oras na para maturuan kayong dalawa ng leksyon. Litong-lito ang bata habang nakikita niyang nanginginig ang binti ni Mollet. Mukhang nagkaroon nito ng stroke. Tinanong ni Maui, natugunan ko ba ang mga hinihingi niyo? Sumagot sila, oo. Pinapaalala ni Maui ang sinabi niya, ano ang mangyayari kapag sinubukan ng iba pang disipulo na magtulungan laban sa akin tulad ng ginawa niyo? Sumagot ang dalawa, makakatikim sila ng palo, kasama kami. Tinanong ni Maui, mas mahina ba ako kaysa kay Mujan? Sumagot sila, hindi. Mas malakas ka kaysa sa kanya. Tinanong ulit ni Maui, sa tingin niyo, mas mahina pa rin ba ako kaysa sa ibang mga disipulo? Sumagot si Mollet, talagang hindi. Umiti si Maui, mukhang natuto na kayo. Kalimutan na natin ang nangyari ngayon dahil lahat naman nagkakamali. Malapit na ang morning training, kaya magpahinga na kayo. Nagpasalamat sila sa kanyang awa at umalis habang buhat ang sugatang si Mollet. Pinanood ni Maui ang pag-alis nila bago tinanong ang isang nakatago, gaano ka pa magtatago dyan? Lumabas ka na. Nagulat si Makha, paano mo nalaman na nandito ako? Sumagot si Maui, nakakatawa naman. Sinubukan mo pang magtago gayong laki ng puwet mo. Tinanong niya kung anong ginagawa nito doon. Sabi ni Mool, nakita ko lang sina Moon Moo na pumunta rito. Nagtaka si Maui, sino sila? Sinabi ni Mool na sinundan niya ang mga ito para magbantay, pero hindi niya akalaing mananalo si Maui laban sa kanila. Iyon daw ang mga pangalan nila. Tinanong ni Mool, nakatago mo ba ang tunay mong mga kakayahan sa lahat ng panahon na ito? Matamang tumingin si Maui at sinabi, sa obserbasyon ko, ang mga disipulo ng pangalawang henerasyon ay nahahati sa dalawang uri, ang mga nagpapakita pa rin ng respeto sa akin kahit may distansya, at ang mga palihim na nilalay ako at nag-uusap ng masama sa likuran ko. Hindi kabilang si Mool sa alinman doon. Madalas pa nga nitong tulungan si Maui. Bagamat may prangka at walang pakialam na personalidad si Mool, nagtataka si Maui kung bakit tinulungan siya nito. Sa palagay niya noon, ito'y dahil bata pa si Maui at wala pang malalim na pangunawa. Ngunit ngayon, iniisip niyang may mas simpleng dahilan ito. Nababahala si Mool. Ang dahilan kung bakit handa siyang tulungan si Maui ay dahil alam niyang mahina ito, sobrang hina na kailangan nito ng tulong.
Nag-aalala si Mol na baka malubhang masaktan si Mawei sa kamay ni Moon at Emho, kaya sinundan niya ito para tiyaking ligtas ito. Si Mol ang palaging nagprotekta kay Mawei, kaya napagpasyahan ni Mawei na gumawa ng matinong palusot. Sinabi niyang hindi niya tinatago ang kanyang kakayahan, kundi nakarating lang siya sa bagong antas ng pag-unawa. Naniwala si Makha at nagtanong, anong ibig mong sabihin? Sumagot si Mawei, pag-uusapan natin yan sa morning training. Dagdag niya, maaga pa naman, kaya bumalik ka na. Sumagot si Muel ng, okay, habang pinapanood si Mawei na bumalik sa bahay nito. Habang naglalakad, iniisip ni Muel ang sinabi ni Mawei at napagtanto niyang iyon ay isang galaw mula sa six-fold combo sword technique, isang basic na antas ng teknika. Pero ito ang pinakamagandang bersyon na nakita niya. Nagtataka siya kung ano ba talaga ang natutunan ni Mawei. Palagi niyang iniisip na mahina ito, pero nagbago na ito ng husto. Ngayon lang siya nasabik sa morning training ng ganito. Si Mawei naman ay nag-isip, nakagawa nga ako ng biglaang palusot, pero wala akong ideya kung paano ko ito ipapaliwanag ngayon. Makikita natin si Murayan na nagtatanong kina Moon at Emho, talaga bang natalo tayo ng ganun lang? Sumagot si Moon, hindi siya yung senior disciple na kilala natin. Para siyang naging ibang tao. Si Her Tai, na ngayon ay kilala natin bilang Moon, ay nagsabing, hindi natin dapat padalos-dalos ang aksyonan ito. Halos mamatay na tayo. Sumang-ayon si Emho, tama. Pero kung may iba pang maglapastangan sa kanya, pinutol siya ni Murayan, tama na yan. Nagsasalita lang tayo ng kalokohan. Dapat tayong maghanda para sa morning training. Binuhat muli ni Moon si Emho habang naglalakad. Sumingit si Emho, hindi talaga siya naniniwala sa atin, ano? Sana huwag siyang gumawa ng kalokohan laban sa senior disciple. Sumagot si Sans, sana nga subukan niya. Para matalo lang din siya. Ipinaalala ni Emho, kapag nangyari yon, tayo rin ang mapapalo. Nakikitang naglalakad ang grupo habang nilalampasan sila ni Mujan, na mukhang nagtataka. Tinanong ni Mujan si Murayan, may nangyari ba? Mukha kayong parehong napuruhan, bakit parang nilalagnat ang mga lakad niyo? Sabi ni Murayan, wala naman masyado, tungkol lang sa senior disciple na sinabing siya na ang maglalid ng morning training. Hindi namin nagustuhan. Pagkatapos ng kaunting paliwanag, sinabi niya ang buong pangyayari. Sabi ni Mujin, ganun pala. Kailangan ko kayong pagsabihan mamaya. Naguguluhan si Murayan, bakit po? Sagot ni Mujin, kahit pa ipaglaban ng senior disciple ang posisyon niya. Atras rin yan kapag napagtanto niyang hindi siya bagay dito. Anong silbi ng ginagawa niyo sa likuran niya? Nakakahiya. Gulat si Muyan, nag-aalala lang naman po kami sa kanya. Ngunit matigas ang sagot ni Mujin, tama na yan. Alam ko kung saan kayo nag-aalala. Ako na ang bahala. Huwag niyo na itong pakialaman. Napaisip si Murayan habang naghahanda na ang lahat para sa morning training. Sabi ni Mawei, mukhang kumpleto na lahat. Mabuti naman. May ilang bagay akong sasabihin bago tayo magsimula. Habang nagsasalita si Mawei, iniisip ni Mujin, paano kaya nagbago ng ganito ang isang tao magdamag lang? Baka tinatago nito ang kakayahan niya noon, pero mahirap paniwalaan na kaya niyang saktan si Moon at Emho ng ganun lang. O baka tinulungan siya ni Mel. Ano man ang totoo, malalaman din yan. Mapapatunayan niya kung bluff lang ito o hindi base sa pamumuno niya ngayon. Sabi ni Mawei, lahat kayo mahina. Nagulat ang mga disipulo. Dagdag niya, maraming dahilan kung bakit nagiging malakas ang isang tao, pero iisa lang ang dahilan kung bakit siya mahina, ang mga basic. Dahil dito, ipinaalam niya na mula ngayon, ang tanging pagsasanay na gagawin nila tuwing morning training ay ang six-fold combo sword technique. Nagulat ang lahat. Sabi ni Mawei, sigurado akong gusto nyo nang matapos agad ang mga basic at lumipat na sa mas mataas na antas ng teknika. Ngunit biglang nagsalita si Murayan, ano naman kung ganun? Nagulat si Mawei na naantala siya. Maging sina Makha at Mujin ay nagtataka. Patuloy si Murayan, anong masama sa gusto naming matuto ng mas mabilis? Inakuna ni Murayan ang usapan, kung hindi nila kaya, ako kaya ko. Napagtanto ni Emho na masama itong ideya. Tawanan si Murayan, renowned sect daw, pero puro gulo lang naman.
Sabi ni Mawei, kung may reklamo ka, umakyat ka rito.